Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Exodo, Kabanata 14, talata 1 hanggang 6. Hinabol ng mga Ehipsyo ang mga Israelita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pabalikin mo ang mga Israelita at doon mo sila pagkampuhin sa tapat ng Pi-hahirot ng Baal-Zebon, sa pagitan ng Migdol at ng dagat. Aakalain ng paraon na kayo nagkakaligaw-ligaw na sa ilang sapagkat hindi ninyo malaman ang lalabasan. Pagmamatigasin ko ang paraon at hahabulin niya kayo, ngunit ipapakita ko sa kanya at sa kanyang mga tauhan ang aking kapangyarihan. Sa gayoy malalaman ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh." Sinunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila. Nang makarating sa paraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, "Bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Wala na ngayong maglilingkod sa atin." Ipinahanda ng paraon ang kanyang mga karawahing pandigma at ang kanyang mga kawal. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa book of Exodus chapter 14, verse 7 to 12. Ang dala niya ay 600 pangunahing karwaheng pandigmaan. Kasama rin ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa'y may sakay na punong kawal. Pinagmatigas ni Yahweh ang paraon at hinabol nito ang mga Israelita na nooy buong pagtitiwalang naglalakbay. Hinabol nga sila ng mga Ehipsyo ng mga kawal ng paraon. Sakay ng kanilang karwahe, inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat malapit sa Pi-hahirot sa tapat ng Baal-Zebon. Matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang paraon at ang mga Ehipsyo, kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moises, "Wala na bang paglilibingan sa amin? Sa Ehipto kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tignan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin? Sinabi namin sa iyo na huwag mo kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo, sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang." Amen po. Isang magandang buhay pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa aking pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa 14 na kabanata ng Exodo, versikulo 13 hanggang 19. Hinabol ng mga Ehipsyo ang mga Israelita. Versikulo 13, sumagot si Moises, "Lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Wala kayong gagawing anuman." Versikulo 15, ang pagtawid sa dagat ng mga tambo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin, ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako si Yahweh." Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpatihuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Exodus,
Kabanata 14, versikulo 20 hanggang 25. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo. Madilim sa panig ng mga Ehipsyo, maliwanag naman sa mga Israelita. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay hindi makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nilakara ay tuyong lupa, sa pagitan ng tubig na parang pader. Hinabol sila ng mga Ehipsyo hanggang sa dagat. Ang mga ito ay mga kawal ng Paraon na nakasakay sa mga karwahe at mga kabayo. Nang magbubukang liwayway, ang mga Ehipsyo ay ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap, na pabaon ng gulong ng mga karwahe at hindi na sila makahabol ng matulin. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Exodus chapter 14, verse 26 to 31. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay sa dagat upang ang tubig ay tumabon sa mga Ehipsyo, sa kanilang mga karo at sa kanilang mga nangangabayo. At iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa dagat, at ang dagat ay nagsauli sa kanyang dating lakas. Nang umumaga at ang mga Ehipsyo ay nagsitakas, at nilaginlin ng Panginoon ang mga Ehipsyo sa gitna ng dagat. At ang tubig ay nagsauli at tinakpan ang mga karo, at ang mga nangangabayo sa mga katuwid, bagay ang buong bukbo ni Faraon na pumasok na sumunod sa kanila sa dagat, walang natira kahit isa sa kanila. Datapwat ang mga anak ni Israel ay lumakad sa tuyong lupa sa gitna ng dagat, at ang tubig sa kanila ay naging isang kuta sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa. Gayon, iniligtas na Panginoon ang Israel ng araw na yaon sa kamay ng mga Ehipsyo, at nakita ng Israel ang mga Ehipsyo na mga patay sa tabi ng dagat. At nakita ng Israel ang takilang gawa na ginawa ng Panginoon sa mga Ehipsyo, at ang bayan ay natakot sa Panginoon, at sila'y sumampalataya sa Panginoon at sa kanyang lingkod na kay Moises. This is the word of God. Amen.